Akala ng marami, pare-pareho lang ang tax treatment ng lahat ng properties. Pero pagdating sa tax laws, may malaking pagkakaiba ang capital assets at ordinary assets. Yes. So at maling classification ay maaring magresulta sa maling tax computation. Kaya mahalagang maintindihan kung saan kabilang ang iyong assets. Welcome to Entrepreneurs TV Podcast, where we simplify businesses, taxes, and government regulations. So this episode is brought to you in partnership with the Bureau of Internal Revenue, RDO 50, South Makati. Of course, joining us today, kasama pa rin natin ang mga guests natin from the previous episode. Welcome back Hansel and Danica. Hello. Okay, so ngayon ang pinaka-focus naman natin, Miss Marge, ay itong asset classification. Ano ba itong mga asset muna para maintindihan ng viewers natin? It's still pertaining to real properties. Okay, so lahat ng mga real properties natin, may iba't ibang asset classification. So Hansel and Danica, ano bang pinagkaiba nitong capital assets and ordinary assets? Let's make an example. So, di ba normally naman, meron tayong principal residence. For example, meron akong ancestral house, yung tinatawag nila, yung bahay ng parents mo. Ngayon, nag-work ako dito sa Makati. For example, I acquired a condominium. So, ngayon, kapag ginagamit ko itong condominium na to, personal use, ako yung nakatira, it is classified as capital asset kasi ikaw gumagamit eh. Ngayon, say bumalik na ako sa Batangas, sayang naman yung property ko. Pwede ko siyang upahan, di ba? So ngayon, kapag pinaupahan ko kasi yan, kailangan i-register ko yan as business. Ngayon, kapag naging na-tie up na itong condominium ko sa business, it becomes ordinary. So ngayon, pag binenta ko itong condo na to, masasubject na siya not sa capital gains tax but expanded withholding tax. So basically, yun yung difference and yun yung pinaka-practical way of explaining it. But there are other circumstances naman, depende sa property rin. Kasi yung example ko is condominium. There can Which is madalas din dito. Yun yung madalas kasi sa 50, puro condominium. Nagets nyo ba yun? Simplest terms, ganun po siya. Simpleng ano. Kung ginamit siya sa business, pinaupahan siya or alternatively kung corporation ka, Ordinary, ganyan. at engaged ka sa real estate, yun po, ordinary asset as part of your inventory din. Kasi sa PSIC code malalaman Yes din po, doon saan ba yan? Sa COR po, naka-reflect po yun. Current certificate of Classification ay doon, di ba may anong pisik ba yun? 72 something. Oo, mahaba eh. Pag yun ang pisik noong sa property, considered siya as ordinary asset. Pero siguro pwede muna niya i-expound more on Revenue Regulation 17-2003, no? Yes po, 2000. Kasi yun po talaga ang basis ng classification. Yun yung sinabi ni Sir Hansel, pinaka-simplified na explanation. Pero there are instances na when, aside from that example, kung paano i-classify pa rin na although patay na yung mga may-ari ng properties na which was previously classified as ordinary, tapos naisalin doon sa mga surviving heirs. Ang tanong, matatanggal ba yung pagka-ordinary kasi hindi na ginagamit sa business noong mga surviving heirs? Siguro nandyan yan sa mga provisions ng RR 17. Siguro further Expound. Opo. Kasi kung sakaling use, kasi hindi siya hindi nagbago yung use natin. Hindi kasi mawawala yung stigma na nagamit siya sa business.
Ang alam ko, yung mga condominiums, usually may record sila niyan pag pinapalis yung property. So doon pa lang makikita na use in business siya. So regardless po, kahit po yung may-ari ay namatay, hindi po magbabago yung ano po ng classification po. Ng business na. So ano pa ang doon na mga provisions? Parang may mga ano yan, decade yata. Usually sa corporation kasi yung ano po kung ano po siya, yung mode of payment, mga ganun po, kung deferred sale or installment sale or cash sales. Kung deferred sale siya, nagbayad ng more than, more than 25% po. 25 initial payment. Within Opo. the year. Actually, importanteng malaman natin to kasi yung sa cash sale, yun yung madalas nating alam na straight up payment ng cash kung magkano yung selling price. So, sigurong may installment sale and deferred sales tayo. Sa deferred sale, yun nga po, more than 25. Ang magbabago doon kasi, magiging due immediately kasi same po sa cash sales. Initial payment. That's in 1 year, no? Yes po, opo. 25% above, automatic yan, outright ang. Yung payment na. Na yung ng buo. Opo. Pero kung below, Kung below po, pumapasok po siya sa installment sale. So, amount ng Binayaran. yun din po yung withholding. ng withholding tax po. Same deadline pa rin po, 10th of the following month. So, yun po siguro. Nasa din po yun sa RR 13-2003 o 17-2003. Andun po siya nakapaloob din po. Okay, from the end of the taxpayer, bakit very important na maintindihan nila kung ano yung distinction nitong dalawang classification na to? Kasi po, for example, syempre hindi naman lahat readily na makakapagbayad ng buo. So may mga iba na gusto nilang i-explore yung ibang options nila. Yun nga po. So doon pumapasok yung dalawang option na yun, yung deferred at installment. So kung option po nila na magbayad muna ng 25%, usually ang doon, kasi hindi siya outright deed of sale unless mabayaran na ng buo. So usually may cost of contract to sell pa po yun before execution ng deed of sale. So yun po yung sa contract of sale, doon na po napaloob yung detailed mode of payments, kung paano po yung kung kailan magbabayad, mga ganun po. So actually importante siya, yun nga po, for tax, para sa pagbabayad ng tax natin. So, ang kasi, pag ordinary asset, ang classification ng property, aside from the una-una, capital asset, ang mga taxes na bayaran mo pag capital asset, ang classification ng property subject of sale is the transfer taxes, yun yung capital gains plus DST, documentary stamp tax. Pero if the property subject of sale is an ordinary asset, instead of capital gains, yun yung pinatawag nila withholding tax. Plus DST, plus VAT. Yeah. Yan ang kaibahan sa Kaya importante na ma-classify ang property subject of sale, whether it's ordinary or kasi may dagdag na bayarin ka na sa ordinary asset. So importante yan. Kaya dapat alam din talaga ito ng mga broker. Kasi dapat para ma-part sa budget. Kasi before, yun nga, pag-review, na found out at na-establish talaga na, kasi, di ba bawal na sa atin ang mag-ocular. Pero in some special cases na para just to justify or i-prove na talagang commercial, ipa-ocular ang property. Nung makita ay may nag-rent na establishment. So pag yan na pinaparental, sa ordinary asset talaga yun. So yun, hindi na paghandaan noong mga brokers, nakuhanan ang kanilang commission kasi sila nagbayad. Yun. Kaya importante din talaga na malaman ninyo kung ang anong classification ng anong property subject of sale.
Sige po, i-reiterate natin, Miss Marge, no? Nabanggit nyo na rin naman pahapyaw. Ano yung mga basic taxes na implied kapag we're dealing with capital assets? Yun yung capital gains Capital gains, yung nasa previous episode din, no? Capital gains. with DST yan. Mag-asawa yan. Lagi yun. Lagi Lagi po kasama to. Capital gains and DST. Oo. Sa donors, Sa doon. sa donors, tas wala tayong Inalist na po classification, yan. no? Opo. Streets. Pero may DST ba ang Pag real stocks property. natin? Pag real Meron po. property. Pag real property. Pag shares of stocks, wala. Pero may din, no? Real properties kasi ang pinag-usapan Oo, natin. real Pero properties. kasi personal. Ibang episode na yun. Oo. Pero, no. So, yun. Yung dalawang yun lagi. Tapos nabanggit nyo, Miss Marge, kapag ordinary, merong other taxes pa. Oo. So, value-added Val- tax. It's a kind of business tax. Business tax na yun. Kasi dalawang klase ang business tax, percentage and Value added. value-added tax. Value-added tax, pag ang gross sales mo is 3 million above in a year yan. In a year. Pag non-VAT or percentage, yun yung below 3 million. Okay. Ang rate ng VAT natin is 12%, while the percentage is 3%. Siguro ngayon, ma'am, pwede natin pag-usapan naman ano yung mga common taxpayer mistakes. Siguro nga, di ba, yun nga, from the get-go, important na malaman kung anong classification, kung capital or ordinary. So, kapag, kunwari si buyer mismo, akala niya capital asset yung property property mismo. Tapos, kailan nalalaman pala na nabubulgar na hindi pala capital? Paano yun usually? Unang-una po yung ocular. Upon review. Upon review. Usually kasi, upon review. Or kung may doubts pa rin, pwedeng mag-request po ng ocular. Yun po talaga. Request sa RTO, ganun ba yan? Po. Alternatively, may mga case na mahirap kung kailangan na talagang certification po sa condominium kung list yung property. Kasi may po sila eh. Certification. Yes po. Yung mga condominiums ngayon parang kailangan mo na silang sabihan kung pinapaupahan mo tong property na to. So, pwede silang mag-release ng certification doon kung pinapaupahan siya or residential talaga. So, yun yung isa din sa nagiging basis naman. Sa condominium lang naman, syempre, sa residential din naman, ocular, house and lot inspection na house and Hindi magawa kasi hindi mo naman ma-identify, no? Kaya nga, minsan, matimingan ka ang revenue officer na nag-compute ay familiar sa location ng property. Pare ako parang may bakery doon na nag-rent. Maano nga, doon kinausap ang taxpayer, meron nga. Doon mo malalaman. Pero otherwise, kung wala namang ayan. Opo. At saka, dito isa pala sa makikita mo, based on the TIN of the taxpaying seller. Kikita mo ngayon, ang seller ba ay engaged in leasing, in buy and sell, mga real estate. So makikita mo, pag verify mo sa TIN, kasi di ba pag unang computation nila, TIN check nila. So ngayon, machi-check nila sa TIN, based on the database ng BIR, kung ang PSIC niya ay yung sa realty or about leasing, something sa real properties na transaction, automatic ka na lahat ng transaction niya sa mga sale of property ay magiging ordinary na, di ba? Actually, kung kung lumagpas siya sa threshold na 3M, pwede pa siyang expanded po eh. With VAT na. With VAT lang, no? Yes po. Yun. Kasi ang VAT, you can opt to register as VAT. Ang mandatory lang pag 3 million. Yes po. So, syempre, kapatid ng wrong classification, syempre, wrong din ang tax filing mo. So, paano yun, parang ilang years na ang understanding mo, capital asset yung property. Tapos nun, i-retro rin ba yung mga
hindi mo na-file na taxes all because ang understanding mo is capital asset or moving forward lang siya? Oo, doon na lang sa sale of the property. Okay. Doon na. So, walang Walang mga, retro. Walang record. wala namang gano'n. Wala ho. Okay, so, kahit yung underpayment of taxes, walang gano'n. So, lahat moving forward yun. Hindi, kung based sa pag-verify nila, may dapat na idagdag na kulang na bayad, Ilalagay na lang yun. i-compute din yan. Yes. Pag beyond na sa deadline with May penalty. corresponding penalties. May masakit na penalty po yun. Pag ganun. Oo, opo. Ang basis naman po yung unpaid. Di naman yung buong Unpaid, hindi na po. Okay. Ah. Kaya siguro it's very important na talagang sino yung kausap lagi sa BAR, Miss March, yung assigned dun sa, Audit officer. Audit officer. Yes po. which is madali lang din naman ma-coordinate with. Basta bisita lang lagi sa RTO. And then, Okay. So, build, di ba? Yung lagi natin sinasabi dito, Miss March, build good relations with BIR. And online naman, may ways naman to, sinasagot din ba to ng nga to yung AI natin sa Or hindi? Revy po. Revy. Mga basic lang yung sinasagot niya. ang tungkol sa tax compliance, ang functionality ni Revy, magsasagot ng mga katanungan tungkol sa tax compliance. Ano siya, yung RDO finder. Ibig sabihin, kung hindi mo alam kung saan RDO ka magrehistro, saan ang TIN mo marehistro, tanong ka kay Revy. Mga basics, pwede ka sagot yun. At saka ano Tin pa siya, verification. verification and validation. Doon mo malalaman kung may multiple TIN ka. At kung saan ka registered. Anong registered Hindi ka pa pala malalaman ni dito? Revy ang multiple partner ka. Yun lang. Lahat. sa ibang website siguro. So yun. At saka pwede siyang BIR complaint facility. Oo. Okay. Ang bilis lang may nagtanong kasi noon sa webinar namin kung paano daw gagamitin si Revy. Just go to the website of BIR. Lalabas siya. Anong icon? Robot na siya. Oo, robot na Pero siya dati, ang first niyan, lady siya. Oo, babae. Babae. Bakit kaya change? Naging robot. Dahilan. Nagiging gender fluid na. Gender fluid. Oo, multitasking kasi si Revy na dati. Kung mga kasagutan lang, mga tanong lang sa tax compliance. Pero ngayon, marami na. Pero syempre yung mga questions like kung capital asset pa to or ordinary asset, hindi yun naman sasagot yun. So punta na kayo sa punta na kayo sa RDO. RDO na. Audit officer ka na talaga. Which is from 8 a.m. to 5 p.m. Pwede nyo. Okay. Siguro important din siguro to understand like what we asked nitong recent episode. Ano yung mga kailangang requirements na bitbit ni taxpayer kapag pumunta sila sa BIR to ask kung ano yung asset classification? Actually, ang kailangan lang po dyan usually, una sa lahat, yung SPA. Alamin muna SPA. natin SPA niya. Kasi kung dapat ba siyang magtanong ng gano'n o ano. Kung hindi po siya yung may-ari, yun po. At actually, parang na rin yung title at yung tax declaration. At yung TIN ni seller usually. Yun ang pinaka-basic Yes na po. dadalhin niya. Oo. Kung inquiry pa lang. Pero syempre, ibang kung talagang magpapacompute ka na, mag-apply ka na ng e-car. Apo. Pero kung complete na, diretso na siya. Malalap. Sayang Parang yung alamin oras din naman na, natin eh. So pwede ka na magpa-compute kapag dandala mo tong requirements na to. Yan po, ang mga requirements natin is, maliban po yung mga dyan, yung sa title po, certified true copy, yung blue copies po. And yung tax deck, yung TIN at may namis pa ba ako? End of sale. Deed of sale. Best Transfer pinaka-importante. document. Fine. So, with that, kaya ng computin yan. Opo, kaya. Ang pinaka-importante nga dyan, yung tax deck kasi yun ang basis. Classification. Doon makita ang classification ng property. Kaya lang if there's may hindi reconcilable na mga data, ang between TCT and tax deck,
ang mag-prevail is the TCT. Kasi minsan may di ba, may problem or hindi tugma ang For area. example, yung TCT number. Oo, mga ganun. Square meter. TCT will always prevail. Kasi ang importante doon sa tax deck yung location, di ba? Para Sa zonal value. para sa zonal valuation din natin. At saka yung use doon sa tax Yung deck. actual use, andun na rin use. nakalagay. Oo. Kasi minsan agricultural pero ang actual use residential. So doon ka na sa residential rate. Actual use ang natin. Yes po. Okay. So, sa dami ng mga pinag-usapan natin mga classifications and all, of course, for our viewers, hindi naman lahat bihasa, no? Lalo na dun sa mga taxes na nabanggit natin. So, ano yung mga kailan dapat kumonsulta na sa mga tax professionals? Saang phase siguro? Sa start pa lang ba na ipapa-SPA mo na lang tapos sila na lahat bahala or what? Well, ito, practical advice for property owners, no? Example na lang natin is yung, yun nga, meron kang secondary home or condominium, for example. So ngayon, kapag in-acquire mo kasi yung property, kailangan alam mo kung ano yung gagawin mo doon whether to hold it for capital appreciation or kung ipapa-lease out mo siya. So, kagaya nung nasabi ni Sir Jules kanina, dito nagmamatter kasi yung classification ng capital versus ordinary. Kasi magkakaroon ng tax consequence kapag pina-lease out natin siya as compared to hinold lang natin or yung pinapataas yung value. Diba? Yun naman yung normal na reason kung bakit as investment yung condo. Bibili nila for 1 million, hihintayin nilang maging double, then saka nila ibebenta. Pero meron din namang iba na habang hinihintay nila na tumaas yung value, pinapa-lease out nila yon. Ngayon, kapag pina-lease out kasi nila, pag pinaupahan nila, yun nga, mag-a-arise yung VAT. So ngayon, kailangan, kapag alam mo na pinaupahan mo yung property mo and you want to sell your property na, make sure to disclose with the buyer na subject ito sa VAT. Kasi ito nga yung costly mistake. Baka mamaya, ang thinking ng buyer, wala nang extra cost. So, turns out na nung nagpo-compute sa ONET, meron pala. So, dyan nag-uumpisa yung, nagtuturuan ngayon sila, uy, seller, bakit hindi mo sinabi sa akin na meron? O sino ba dapat sasagot nito? Answer, dapat ang sagot ng VAT is seller, di ba? Seller. Nagkakaroon sila ng internal arrangement na pwedeng sagutin ng buyer. Pero, Ang presyo. pero Usually nakalagay na rin yan sa DOAS kumbaga parang nakaano na, and other taxes involved, parang ganan. So, Pero ang ano ko din, ang unsolicited advice naman ito, pero wag magkakalit ang lawyer at saka. O bago sa professional pwede muna siguro siya magtanong sa BIR, sa audit officer, para malaman niya yung mga documentary requirements. Kung sa tingin niya simplified lang yung transaction, Kaya na yun. o magtitipid siya, kaya niya, o di, pwede na notarial lang ang kailangan niya sa lawyer. Pero kung medyo complicated naman, I see siya, it's complicated. Ngayon, kailangan niya ng professional help siguro, especially yung kanina na inano natin na may judicial settlement. Yan, kailangan mo ng professional. Saka yung may friend ako, siya, marami ang properties nasa Luzon, sa Pangasinan, meron doon sa Mindanao, meron din sa Visayas. Ang hirap noon. So, dapat may Yun, kamatawalaan sa per area. Oo, kailangan siguro nandiyan yung professional, opo. kasi, pero kung kaya naman, why not? Tipid ka, di ba? So, pero Lilipat-lipad. lipat. Yun. Pero kung simplified ka, madali lang ko. Documentary requirements lahat katapat pag Kasi kahit yung tax audit type officer na pag-compute, Yes po. bayad ka lang, o wala na. Usually, kung mga complicated cases talaga involving court, usually estate po, yung mga kunwari, nag-aaway-away yung mga heirs sa division of properties, yun po talaga. Kasi
limited lang po yung kaya namin gawin bilang ano po. So, ang request po namin, o advice namin lagi, consult a lawyer. Preferably yung lawyer nila, kung may family lawyer sila o ano. Yan po. So as much as possible, no, sa start pa lang, kung tingin yung komplikado na yung circumstances, Yes po. mag-consulta na kayo sa professional. Pero kung kaya naman basic lang, na kaya niyong tanungin by visiting the RDO, edi will let go. Kayo mismo yung masikaso. For example, yung ng classification po, kahit hindi naman na kailangan ng lawyer doon, kahit sa amin na lang po magtanong. Oo. Mga ganun pong case po. Basta make time lang. Ayun. Kasi if you won't make time, tapos umaandar yung oras, costly na yun eventually. Kasi kung deadline na sayang na. Worst case yun po pag umabot ng deadline. Every month kasi, di ba? Or ang penalties? Every day. Every day. Every day. Sa interest po. Oo. Di ba na monthly? Every day. Every day yung interest umaakyat. So, yun, mahirap. Kailangan talaga may kaalaman ka. Kaya manood talaga sila ng So, may mga reels naman tayong ilalabas para mas mabilis yung makita yung mga tanong, yung mga sagot sa mga tanong ninyo. Okay, ayan. So, today na differentiate natin, no, yung very important yung capital sa ordinary, so na asset. So mahalaga na as a taxpayer or as a property owner, important na malaman yung classification. At magbabalik po ang Entrepreneurs TV Podcast. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si RD Tony Ilagan ng Revenue Region Number 8A Makati at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ang ating layuning mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Hinihikayat namin ang lahat mag-file ng maaga, magbayad ng tama, at maging katuwang sa pag-unlad ng ating bayan. Sa RR8A Makati, hindi lamang kami taga-singil ng buwis, kami ay inyong kaagapay, laging handa tumutulong, laging handang maglingkod. At para mas maging accessible ang ganitong kaalaman, narito po ang Entrepreneurs TV. Mayroon na po kaming podcast na maaari niyong subaybayan sa Spotify, Facebook at YouTube para mas maging updated at informed tayo sa mga usaping negosyo at BIR compliance. Maraming salamat po at sama-sama nating ituloy ang pag-usag ng Makati para sa isang mas maunlad na Pilipinas. Welcome back to Entrepreneurs TV Podcast. Okay, so may nagtanong. Yung about condominium na nag-staycation, ginamit sa staycation. So ano, Maiksi lang yun usually, di ba? Mga staycation. o mga minsan 3 days, 2 nights, or overnight. Merong ganon. O so ano ang mga maging tax consequence or ano ang i-advise ninyo with regards to those condominium owners na nagpa-staycation? Parang Airbnb bang tawag doon? Actually, mahirap ngang hanapin yung mga ganyan, no? Kasi hindi naman lahat, kumbaga parang hindi laging napapansin ni admin o hindi naman lahat. So, ang ano po dyan, actually kung I-encourage talaga namin na itong mag-comply mga sila. condo owners na nagpapa-staycation. No? Kasi magkakaproblema sila if ang nag-avail ng staycation ay maghihi ng resibo. Wala silang mabibigay. Wala silang may bigay kasi hindi sila nagpa-register sa BIR as yung leasing, no? Lessor siya. Pero may mga parang potential red flags din tayo pag nag-review ang BIR. For example, yung area. Kung yung area for example sa Makati, syempre bustling city, urbanized at maraming ano. So parang mataas ang chance ng mga Airbnbs dito. So yun yung isang isang flag. At pangalawa po, kung syempre may ginagamit na platform yan, Airbnb or Booking or so doon din mache-check po kung for review po. Kung kasi minsan pag upon review pala ng documents, parang minsan nagkakaroon ka na ng kutob yung personally ako. So pag mga ganun po, kino-confirm ko kay taxpayer o kay applicant
So usually naman sinasabi naman nila na yes po, nagamit po yan. So mas madali na pag ganun. So kung hindi, doon po medyo kailangan mas i-research mo pa kung ano po. Kaya ini-encourage talaga natin sila. Kasi actually, madali lang naman. Di ba, i-rehistro mo lang. Eh kung wala ka namang kita, wala ka namang bayarin, no? What's Yun the... kasi yung ibang First the misconception. heart. Tingin nila may babayaran sila agad. Oo, basta magparehistro, meron ka. Ganun, hindi. Yun ang sa BIR. Sa LGU, mas wala kang income, may pinaka-mandatory kang bayarin, no? Para yung garbage, kung may kita ka, wala, nagsiservisyo yan. So, may bayad. Pero sa BIR, pag no income, no operation, wala kang, may kinita ka, pero kulang pa sa maintenance mo, sa mga expenses, negative ka, wala kang bayarin. What's your obligation is only the filing of the said tax return. Yun ang mandatory. Whether with or without operation, you have to file the returns na required of you. Kasi pag hindi ka naman nag-file, anong mangyayari? Open case. Open case. At may open case, ay na. May problema. May problema ka. Balikan niyo yung ibang episodes natin about open cases. Pero siguro yun nga, no, on staycations, yung mga ganyang services, important din from the end of the consumers, yung mga nagre-renta, kahit mga ilang days man lang yan o weeks o months, kung tingin yung walang maibibigay na resibo, huwag nyo na lang supportahan. Kasi for your safety din yan eh. Tama yun, no? Kasi kung anong mangyari doon, sino accountable? Diba? So, important na supportahan lang yung mga rehistrado. Yung register, legit talaga. Hindi pwedeng AR lang. At saka itong bagong natin, COR. Di ba may pagbabago starting ng February? May QR code na ang COR. At saka para doon sa may mga online platforms na mga entrepreneur, may siya yung BIR seal badge. Na, May badge. o may badge na doon. Yan ay yung parang instead na COR, yan ang ilalagay mo sa website mo. Kasi kung nagpapaupa ka, usually online yan eh. Website mo or your social media platforms, ilalagay mo yon yung BIR seal badge. Kasi yun ang proof na you are registered with BIR. So yung nag-check naman, doon ka sa rehistrado kasi if ever magkaroon ng problema, ay mahahabol mo talaga yung At saka, din yun, safety measure din yun sa owner. Kasi hindi ka makomplain kasi may resibo ka, di ba? Imagine, ang bayad, ang paupa mo lang 2,000, i-complain ka, wala kang resibo, 20,000 unregistered. 20,000 ba ang penalty? Ang laki. Ang kita mo, 2,000 na. 10% na sa penalty. O di, kung magparehistro ka, sandali lang ang pagparehistro. Wala nang bayad. Kasi wala nang registration fee. 30 pesos lang na lost DST. So, saan ka? Penaltyhan ka sa 20,000. 30 pesos o 20,000. Kaya, Kaya important din for mga condo admins na i-enforce nila. Kasi kawawa rin yung mga condo owners nila, yung mga unit owners nila kung masilip. tama. So dapat i-enforce na rin. Kasi syempre, BIR can only do so much din. Hindi ba nila It's a collective effort talaga. Dapat magtulungan din talaga. Syempre, barangay din. Yung Kasi kikita din ang baris na yun. Yes. Ayan. Pag ni-register, oo. Kasi sabi mo sa isang building, ilang units yan. Paano lahat parenta lahat yun? O di, rin yan, source of income din ng barangay. So dapat maganda sila. Ganda suggestion. Bawas tax ulit yan. Kasi alam mo, parang may ako doon. Kasi, i-require ng admin ng kondo kung sino yung nagpapaupa na ipakita nila yung COR nila. Kasi parang tiyangge, parang magiging exhibitor na ang responsibility doon sa coordinator, yung market dyan, na kailangan before na i-admit nila, kailangan merong pakita COR from BIR. Para sila din,
safe din yung exhibitor na na ang mga sellers na join niya sa exhibition niya or whatsoever ay legitimate sila na kasi kung may pag-complain, saan pupunta yan? Sa kanya din kasi siya Oo. Siya yung overall admin. coordinator. Maganda nga yun. To? Opo, dapat nga marinig record tayo. Ipapaano natin yan. Tapos si Sir Jules ang may sa tax. Bawas tax. Joke. Okay. So ang tamang asset classification ay mahalagang bahagi ng tax compliance. Siyempre makakatulong to para maiwasan ang penalties at tax issues sa hinaharap. Okay, so maraming salamat sa ating mga guests, Miss Danica and Sir Hansel na mula sa BIR RDO 50 South Makati. Thank you so much once again. This is Entrepinas TV Podcast, your partner in business and beyond.